Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Aries. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aries. Take all your resonates. Check my natal chart mo. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. If you want to book a personal reading, meron tayong 20% discount until the end of March. So if you want na mag-inquire doon, punta ka na lang sa Facebook page, namin. End of March 2026 lang yung ating discount. 20% off yan. Pag di ka makapag-message, mag-comment ka doon sa pinaka-profile pic. Meron din naman kaming email, virgophilippines@gmail.com. Kaya lang po, I highly suggest sa Facebook page. Kasi minsan may problem sa email hindi nag-send yung mga messages doon. Naka-queued lang siya, napupunta sa outbox. You do over the Hierophant. So, this is for the sign of Aries. Four of Wands. Unipri, UNIPRI, yan yung aming TikTok. Feel free to check it out. Kunin ko na muna yung mga card na gagamitin ko sa reading mo, Aries. This is love reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Kung makakarelate ka, pwedeng hindi 100%. Pwede rin magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyayari sa'yo. So, kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yon, okay? O kahit sinasabi ko person mo, pwedeng ikaw yon. So, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Ten of Coins, the Moon. Pa-comment na lang dyan sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. So, this is for the sign of Aries. Sun, Rising, Venus, Jupiter, Aries. Seven of Wands. The Fountain at the bottom of the deck, Page of Wands, and the High Priestess. Okay, Aries. The Hierophant, ang dami mong mga lessons na natututunan ngayon, which is a good thing, di ba? Ganun naman talaga. Pero lessons, sometimes, medyo may mga hindi ka na-experience na maganda, kaya natututunan mo yung mga lessons na yon. Especially with regards sa Four of Wands, this could be, yung iba, this is something stable Career, marriage, kasama din dyan. So, nakita tayo mga lessons regarding dito sa mga bagay na to. Trabaho mo, business, yung iba, no? And I feel like marami kang na-discover with the Hierophant, marami kang nalalaman, marami kang na-experience, sabihin na natin ganun, na nagtuturo ng matinding lesson para sa'yo. Pagdating sa person na kakonect mo, you do have the Moon and the Ten of Pentacles. Okay. Honestly, with the Moon, parang ang daming tinatago nitong person na to May mga bagay na hindi nagiging nagmamatch sa sinasabi niya, sa ginagawa niya, etc. Parang may mga, sabihin na nating, nililihim. And medyo mag-ingat ka kasi with the Ten of Pentacles, nakikita natin ito something to do with money. Parang ito yung tipo ng tao na hindi mo pa siya pwedeng pagkatiwalaan pagdating sa bagay na yon. Honestly, lumalabas itong relationship or connection na to like a karmic lesson or karmic relationship. No? Parang part ng buhay mo, nakilala mo or na-meet mo tong taong to, nagkaroon ng connection sa inyo, and may ituturo siyang matinding lesson sa buhay mo, kaya nagkaganon. Kaya mo siya nakilala. Kumbaga, dapat mo lang talaga siya makilala para matutunan mo yung mga dapat mong matutunan sa buhay mo. At malaki ang maitutulong niya para matutunan mo yung mga bagay na yon. With the Six of Coins, well,
Emotions mo, I feel like, yeah, mas importante sa'yo mga material na bagay ngayon. Stability. Well, di ko na, kumbaga, hindi kita masisisi sa part na yan. Kasi with the 7 of Wands, talaga naman naghihirap ka eh. Talaga naman pinush mo yung sarili mo minsan to the point nga na lagpas-lagpas na sa limit mo eh. Pinush mo yung sarili mo na gawin yung mga bagay na yon. And I feel like, kaya naging importante sa'yo yung mga bagay na pinaghirapan mo rin naman. I don't feel any emotion pagdating dito sa person na to. Kumbaga, wala akong naramdaman na emotion mula sa'yo papunta sa person na to. And I feel like, kasi pwede natutunan mo na kung ano siya talaga, kung ano yung motibo niya, kung ano ba talaga siyang klase ng tao para makaramdam ka pa ng whatever sa kanya. You know what I mean? Parang basang-basa mo na siya eh. Lalo na with the High Priestess. Tapos with the Page of Wands, yung iba sa inyo, may mga nahuli ka na nga, may mga nalaman ka na nga sa kanya na naging dahilan para sa'yo na mahirap na magtiwala dito sa taong to. Buhay ko na lang, sarili ko na lang muna. Bala na siya sa buhay niya. Parang ganon. I get it, di ba? Pero bago ka maging ganyan, hindi ka naman magiging ganyan sa kanya kung hindi ka nakakita ng mga dahilan para mawalan na ng amor dito sa taong to. Ang energy mo, mas importante na ngayon ang mga bagay na ginagawa mo, ang sarili mo, kesa itong taong ito sa buhay mo. Okay? Wala ka na pakialam nga sa kanya eh. Tapos yung person na to, alam niya yun, ramdam niya yun. Yung emotions na nararamdaman mo na parang wala ka na pakialam sa kanya, nakikita niya eh. At saka with the Page of Wands, pwedeng sinabi na nagkaroon na kayo ng communication or sinabi mo na sa kanya, nasabi niya na rin sa yung mga gusto niya sabihin. So, ano pa ang dapat i-expect, di ba? So, alam niya na rin kung ano yung totoong nararamdaman mo para sa kanya. At ganun ka rin naman sa kanya. Pwedeng actually, if this is a relationship or partnership, iba nga, this could be an ex energy eh. May ex energy tayong nakukuha dito. And I feel like, with the Page of Wands, nagkaroon kasi ng pag-uusap sa inyo wherein, honestly, yung connection or yung relationship, hindi lang naman siya, pati ikaw naging parang lesson ka rin naman, malaking lesson ka rin para sa kanya. And with the Fountain, eto nga lang, kasi yung may nakukuha tayo dito with the Fountain, doon sa iba ha, pwede yung relasyon ninyo, ipinapakita nyo sa iba, na parang okay pa, na maganda, na masaya, but deep inside, or ang reality is far from that. Diba? Pwedeng pinapakita nyong okay lang, pero ang totoo niyan, may mga naging problema na tong relationship ninyo. May problema talaga kayo sa relasyon ninyo, parang hindi na talaga okay. Pero ang alam ng iba, okay pa. So, yun yung nakukuha nating energy sa iba. So, what will happen in the near future for the both of you? You do have the Queen of Coins, the 9 of Wands, okay. 8 of Cups, and the King of Wands, King of Wands is here. Followed by the Ace of Cups. What's with the Ace of Cups? The Hermit, this is Virgo energy. Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Coins, I can see you gaining a lot of respect, money. 9 of Wands, nakita tayo ng mga challenges. In the future, there's new love eh.
I mean, you would feel like at home dito sa taong to. I can see a lot of love. Pero I feel like hindi yun yung priority mo. Mas priority mo sarili mo. By this time na dumating itong taong ito. But I can see new love para sa'yo. I feel like with the Queen of Pentacles, Queen of Coins, makukuha mo yung respect, pagpansin mula sa iba, and money is included. Pero may mga challenges talaga, ha. May mga challenges tayo nakikita dito. Pero after nung challenges na yun, makukuha mo yung respeto, pagkailala, at saka, alam mo yun, parang mapapatunayan mo sa kanilang, kaya ko eh. And it has something to do with your career. Pero sa nakakonect mo, well, nakakita tayo dito ng yung iba sa inyo, honestly, there's a possibility na magbago yung person na to. May pagbabago dito. Kaya nga may challenges eh. And that could be it. Dahil doon sa particular challenge na yun, doon sa connection or relationship ninyo, ito yung magiging daan or dahilan para magkaroon ng pagbabago dito sa person na to. Okay? So your relationship ninyo, it will become like a better, for the better yung improvement. Pero yung iba, lumalabas siya as a new person. So take only what resonates. Kasi honestly, this is general reading. Iba-iba yung energy na kukuha natin. Yung iba, this is a new person na paparating sa'yo. Pero by this time, you're no longer interested pagdating sa usaping love na yan. Mas focus ka sa sarili mo, sa business mo, sa buhay mo. By the time na dumating itong taong ito. So that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all. And bye-bye. By the way, kung gusto mo magpabook ng personal reading, 20% off tayo. Doon na lang po sa aming Facebook page. Mag-inquire ka. Hanggang March lang yan. End of March. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.